Topic ngayon ay tungkol na naman sa mga ginto ng mga Marcos. Kamakailan lang, mga 3 months ago, ay nag-invest, nagbigay ang Swiss Bank. Ang Swiss Bank mismo ay ang bangkong pinaglagakan ni Apo Lakay ng kanyang mga ginto, ng kanyang mga gold bars noong hindi pa siya presidente. Okay, so dito ay alam naman natin na napakalaki ng account ng Apo Lakay sa Swiss Bank sa Switzerland. Kaya ngayon magtaka tayo bakit nagbigay ng investment noong nakaraang 3 buwan lang yata ito na balita. Nagbigay ng investment kay PBBM ang Swiss Bank 3 trillion, 3 trillion ito na pesos na investment. So ibig sabihin, ang investment ay hindi yan mapunta sa bulsa ni PBBM, kundi mapunta sa isang proyekto as tinatawag na investment para kikita naman ang Swiss Bank. Pero bakit ganun? Bakit idadaan pa sa investment para maibigay ang napakalaking halaga, 3 trillion pesos? Well, narito ang ating ka-vlogger, Kaalam PH, para sa video na gawa natin ng reaksyon, atin panoorin. Isa ang Switzerland sa pinakamaingat na bansa pagdating sa kanilang ekonomiya at pamumuhunan. Ngunit kamakailan, bigla itong naglaan ng halos 3.74 billion pesos para sa Pilipinas. Ang tanong, ito ba ay tunay na puhunan sa ating ekonomiya o isa lamang paraan para unti-unting mailabas ang sinasabing Marcos Gold mula sa Swiss banks? Grabe, halos 1 trilyong piso ang inilaan ng Switzerland para sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto, first time to sa... Bakit hindi sila nagbigay sa panahon ni Digong, sa panahon ni Pinoy? Bakit sa panahon talaga ng isang Marcos? Dahil ba sa ang may-ari niyan ay si Ferdinand Marcos o si Apo Lakay ng investment? At ito raw ay, ayon sa mga chismis lang ito raw ang paraan ng Swiss Bank para maisauli ng dahan-dahan ang mga naideposito diyan. Dahil dubli-dubli na daw triple na ang ang tubo, ang interest ng kayamanan na yan kasi nga matagal nang hindi nabuksan yan. At pwede lang yan mabuksan kapag isa sa mga Marcos ay maging presidente muli, kasi meron ng immunity at mawala na yung kaso. Kaya si PBBM ay isa sa benepisyaryo sa Marcos Gold. So ibig sabihin, yung mga ginto na nakapangalan kay PBBM ay pwede niyang makuha ito. Kaya ito, i-check niyo itong Department of Foreign Affairs. Meron silang artikulo dito ng Philippines Showcase Economic and Investment Opportunities at 2025 Davos Week. Ito, i-search nyo lang ito sa Google kung totoo yan. Well, ito, balik tayo dito sa video ni Kaalam PH. Kudos kay Kaalam PH sa pagtatalakay muli sa mga ginto ni Apo Lakay. Kaya nga, marami ang nagsabi na baka ang mga interest ni FM ng kanyang mga ginto ay dahan-dahan ng ibinigay kay PBBM sa paraan ng mga investment. Kasi ang mga ginto naman na yun ay hindi lahat yun kay ayon sa manifesto ni FM, di ba, na para sa Filipino people ang ibang account na yan, yung tinatawag na Wealth for Humanity ay para sa taong bayan yun sa buong Pilipinas. Kaya gawing proyekto, di ba? So, itong investment ay para ito sa ekonomiya ng Pilipinas. So, parang ganun na rin na mabiyayaan ang lahat ng Pilipino kung ano man ang magandang investment na yan. Pero ang puhunan na yan, ay tingnan lang natin na 3 trillion pesos na pakalaki. Kaya, pwedeng galing sa ginto ni Apo Lakay ang mga ito. Bakit ba naman di ba, ang Swiss Bank? Maingat ang Swiss Bank, sigurista yan.
Bakit maglagay sila ng investment sa Pilipinas? Alam nila na ano pa tayo Kita na yan ng nasa ginto, recovery idol. state pa tayo. Sigurado. So delikado pang maglagay ng investment, di ba? Siyempre. Kaya marami ang naguluhan, marami ang nag-isip na ito nga ay tungkol sa ginto Ginto na yan. pamana ng ama ni PBBM sa kanya. So, kung ano man yan, atin mo na tapusin tong video ni Kaalam PH. Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito nga ba ay isang tunay na puhunan o may kinalaman ito sa matagal ng usapin tungkol sa tinatawag na Marcos Gold? Alamin Marcos natin ang Wealth. mga detalye. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga natuklasan ng Sandigan Bayan 5th Division, ang pamilyang Marcos ang pangunahing benepisyaryo ng ilang Swiss foundations na itinayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang may bahay na si Imelda Marcos. Natuklasan na si Ginang Marcos, na ngayon ay kinatawan ng Ilocos Norte 2nd District, ang lumikha ng 7 pribadong pundasyon sa Switzerland. Aba, mayroon pa Kita mo yun? pitong 7 pribado. foundation sa Switzerland ang mga Private Marcos. foundation. So kapag foundation, alam naman natin yan, di ba? Pribado pribado yun, hindi yun pagmamayari ng Pilipinas na foundation. Kundi Kita mo yun. pagmamayari talaga ng 7. mga Marcos, ni Imelda at saka ni Ferdinand Marcos. Kaya dito pa lamang 7 ka foundation, merong kita yan kapag mga foundation, kapag mga Malaking ganyan, kita yan. ay merong na-involved na pera diyan, malaki dahil foundation nga. Ano bang purpose ng foundation? Karamihan ng foundation ay ano yan yung parang nagbibigay sila, di ba? Ng mga proyekto, ng tulong. Kaya kung foundation ay mayroong pundo talaga yan na pera. Ngayon saan magaling yan? Mga Marcos ang nagtayo niyan Bakit kaya nilang magtayo? Di ba noon nga sa New York, marami ang meron gold silang pinili na 3 skyscraper, matataas na building. Sa pera pa rin yun ng mga Marcos. Kaya hindi nakapagtataka kung sa panahon ngayon ay magbigay kay PBBM ang Swiss Bank. Ang bangko to mismo ang bangko ng Switzerland, ang Swiss Bank, bakit mag-invest sa Pilipinas? Bakit sa panahon ni PBBM? Kaya nga sabi natin, bakit kay PBBM nagbigay? Bakit hindi sa panahon ni Pinoy at ni Digong? Diba kaya meron talaga siyang connection doon sa mga deposito ng Apulacay ng ama ni PBBM sa Swiss Bank. At Correct. ito nga yung isa sa mga account, Yun yung mga kita na. tubo lamang ito sa Kita lahat ng na yan, mga account na nariyan sa Swiss Bank. Kita ng account nila. Okay, so patuloy tayo kay Kaalam PH. Isang beses pa nga niyang nabanggit, huwag ninyo akong patayin dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang ginto. Dahil dito, may lumulutang na tanong. Nag-withdraw nga ba si Pangulong Bongbong Marcos ng ginto mula sa Swiss Bank o ito ay isang lehitimong investment? Matagal nang pinag-uusapan ang tungkol sa kayamanan ng pamilya Marcos na sinasabing nakadeposito sa Switzerland mula pa noong martial law. May mga ulat na nagsasabing napakalaki ng yamang ito at naging bahagi ng ill-gotten wealth ng pamilya. Ang panahon na hinahabol ng gobyerno ang mga ginto ni Ferdinand Marcos ay nakumpisa sa panahon ni Cory Aquino. Pinaghabol ni Cory Aquino, gumawa siya ng PCGG, ito yung Philippine Commission on Good Government. Ito yung nagsisequester ng mga ari-arian ng Marcos, lalo na sa gold. Ito yung naghahabol. At sa katunayan niyan na meron talagang mga ginto, ang mga Marcos, ay merong isang bank account na nakapangalan kay Imelda ang nakuha nila sa Swiss Bank. Totoo yan. At ang halaga noon ay hindi ko tiyak, pero yun ay hindi bababa sa 3 pesos. 3 billion pesos yung isang account na nakuha nila doon. Hindi ako tiyak, pero malapit lang dyan na figure. Nakuha nila yan ni Cory Aquino. Kaya nga, totoong merong mga accounts sa Swiss Bank si Marcos. At isa lang ang nakuha ng Cory administration. At pagkatapos ni Cory ay patuloy pa rin ang paghabol sa mga ginto, pero wala na silang nakuha.
tanging si Cory Aquino lamang ang may nakuha sa isang slice ng kayamanan ng mga Marcos. Kasi si Cory Aquino nga ang nag-order ng i-freeze ang lahat ng account ng mga Marcos, at kaya nga hindi na yan magalaw noon dahil nga naka-freeze at merong kaso ang mga Marcos. Pero ngayon na nagiging presidente na si Bongbong, ay pwedeng mabuksan niya yung nakapangalan sa kanya. Pwedeng ma-withdraw niya yan. O kung ano man ang usapan doon sa bangko at sa beneficiary na si PBBM, hindi natin tiyak. Ang tiyak lang yan ay merong share si PBBM sa kayamanan. Di ba mga kababayan? Okay, so patuloy natin ang video courtesy ng Kaalam PH. Investment ang halagang inilaan ng Switzerland. Ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ating ekonomiya. Pero hindi maiiwasan ang pagdududa. Ito ba ay simpleng negosyo o may mas malalim pang dahilan sa likod nito? Paano nga ba nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong hakbang sa larangan ng diplomasya at ekonomiya? Ang kanyang tagumpay ay maaaring nag-ugat sa matibay na koneksyon ng kanyang pamilya sa mga dayuhang institusyon. Sa pamamagitan ng iba't ibang summit, negosasyon at pagpapakilala ng Green Lane System, naging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan o na may ugat sa kasaysayan ng kayamanan ng pamilya Marcos. Okay, so ito ang ating panghuling reaksyon mga kababayan dito sa video kung bakit ganito na lamang kabango si PBBM sa mga investors, di ba? Ang dami-dami na nag-invest. Even si Bill Gates ay nag-invest na daw sa Pilipinas, nag-umpisa na. Nang marinig ni Bill Gates na narito na si Elon Musk, nag-invest na sa Pilipinas, ay nag-invest na rin si Bill Gates. At ayon sa chismis, ay susunod na diyan si Zuckerberg. Kasi kung nasaan yung pinakamayaman, ay doon sila, di ba? Gaya-gaya, putumaya, ika nga. Si Elon Musk kasi ngayon ang pinakamayaman na individual entrepreneur, yung solo, yung nag-iisa lang, hindi kumpanya. Yung individual na billionaire sa buong mundo, Elon Musk ang pinakamayaman ngayon. Lalo na ngayon na dahil siya yung trusted person ni Donald Trump, lalong mapunta sa kanyang mga bigating scientific project ng White House ng Amerika. Di ba mga kababayan? Kaya dito dahil sa tunok ng pangalan ng ama ni PBBM, si Apo Lakay, si FM Marcos, napakatunog. Kasi sa panahon ni Marcos, tayo sa Asia ay mas mataas pa tayo na status sa Singapore noon sa panahon ni Marcos. Mataas pa tayo sa Singapore. Pilipinas nga ang idol ng Singapore noon. Si Marcos ang idol ni Lee Kuan Yew ng Singapore. Pero ngayon baliktad na. Bumagsak tayo, bumagsak ng bumagsak, magmula ng mapatalsik ang Ferdinand Marcos. Parang Lee Kuan Yew kasi yun eh. Kung hindi yun natalsik, ay siguradong hindi tayo malalampasan ng Singapore. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya dito sa itong magtaka tayo bakit maraming nag-invest kay PBBM, lalo na lumapit pala yung Swiss Bank sa kanya at nag-invest din ng 3 million. So, pwede, di ba? Pwedeng meron ngang ibinalik na interest galing sa kayamanan ng kanyang ama, ang Swiss Bank. Pero ang maganda ay dinaan sa mga proyekto which is makikinabang din ang taong bayan, di ba? Alright, so anong palagay nyo dito mga kababayan? Ito ba'y pagsauli ng pera ng Swiss Bank sa mga Marcos o talagang investment lamang? Alright, so